So, iyan ang tandaan nyo ha. The shortest prayer that covers everything is for us to ask God to give us wisdom. Iyan ang panalangin ni Solomon. A wise and discerning heart na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi lang yung hiniling niya sa katuwaan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, Panginoon, maliban diyan sa hiningi mo, bibigyan kita ng kayamanang walang kapantay. Amen. At buhay na mahaba. Amen. Amen ba? Yes, Lord. So, if you are wise enough, then you will avoid trouble in your life. You will avoid stress in your life. You will avoid the food that is not good for you. Marami kang maiwasan. Hahaba ang buhay mo sa balat ng lupa. If you are wise, hindi ka mabobodol-bodol. If you are wise, hindi ka may scam. Maraming scammer ngayon. Sasabihin sa iyo, mayaman akong Amerikano. Naghahanap ako ng girlfriend. Ikaw ang gusto ko. Magbukas ka ng account, padadalang ka ng $1 milyon. Scam yan. Pag pinagbukas ka ng account, malalaman yung tira mo. Kukunin na yung pira mo. Kung totoong may pira yon, bakit kapag bumukasin pa ng account para malaman yung yaman mo? If you are not wise, madali kang maswindel. Amen ba? Amen. Kaya ngayong bagong taon, yan ang ating simpleng panalangin. Ano man ang alok sa iyo na dumarating, tukso yan. Maiwasan natin ang tukso at mga scam kung tayo ay mayroon wisdom from God. Amen. Amen. Mahahanap tayo sa kahirapan kung gagamitin natin ang karunungan na galing sa Diyos. Amen. Amen ba? May tinanong ako, may sabi sa akin ng isang preacher natin. Sabi ko, at sabi niya, Brother Mike, naniniwala ka ba sa destino ng buhay? Anong ibig mong sabihin? Kung ano ka, iyon ang destino mo. Hindi totoo yan. Sapagkat ang plano ng Diyos sa bawat taong isinilang sa balat ng lupa, isang buhay ng tagumpay. Amen. Isang buhay na sagana sa lahat ng bagay. Isang buhay na may pag-asa sa kinabukasan. Amen ba? Taas ang kamay nyo. Ang plano ng Diyos ay iba sa plano ng tao. Ang plano ng Diyos ay natutupad. Kung tayo ay pasasakop sa Diyos. In Jeremiah 29:11, it says, For I alone knows the plan I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Bibigyan kita ng pag-asa at magandang kinabukasan. Amen ba? Sino ang asa ng magandang buhay? So, buhat ngayon, anong panalangin nyo? Lord, make me wise. Okay. Kaya,
Ang araw na ito ay espesyal. Tinatawag natin araw ng pagpapakita ng Diyos. Bakit nakita sila ng mga pantas? Sapagkat sila ay matatalino. Pantas na tinatawag, wise men, the 3 wise men from the east. Galing sila sa iba't ibang bansa. May galing sa Ethiopia, may galing sa Arabia, may galing sa Ipaka. Awak ko kung saan galing bansa yung isa yun. Pero nagkasama-sama sila. Nagkaisa sila. Bakit? Tanong nyo, bakit? Bakit, Brother Mike? Gusto nyo malaman? Sabado. Ano sa Sabado? Maaga pa tayo. O, tasan kamay nyo. Kayo ba'y naniniwala na lahat na nakarating ngayon may bagong buhay? Lahat na nakarating ngayon sa unang gawain ng bagong taon ay magiging wise. Diba? Okay. Ang tanong ay, paano nagkita-kita ang tatlong mago? The 3 wise men. Saan sila nagtagpo-tagpo? Nagtagpo-tagpo sila sa kinalalagyan ng batang si Jesus. Bakit? Iisa ang kanyang sinundan. Yan tala. Ang tala ng Panginoon. Amen ba? Tatandaan nyo, kayong lahat na nakikinig ngayon at nakarating sa Ambel City, kayo ang mga tala ng Panginoon. Amen ba? Si Jesus ay palatandaan ng pagkakaisa. Only Jesus Christ can unite a divided family. Kaya ang araw ng Pasko ay araw ng pagkakasundo-sundo ng magpamilya. Amen. Amen ba? Ang tanong ko ay, nakasundo nyo ba ang kapatid nyo? Ay isang kwento ko, laging kinukwento ko sa inyo sapagkat ito'y totoong naikwento sa akin, mga taga-Bulacan. Mga taga-Bulacan sila. Bago namatay ang kanilang nanay at tatay, mayroon silang kaugalian. Saan man sila dako ng mundo naroon, kailangan umuwi sa araw ng Pasko para magkasama-sama sila. So iyon ang ginagawa nila. Umuwi sila, nagbabakasyon sila sa araw ng Pasko hanggang sa araw ng bagong taon. Kaya lang, pagdating ng bagong taon, bago dumating ang bagong taon, ang Medianoche, in between, naalala nilang karaan ng kanilang kabataan kung saan sila nag-aaway-away. So bago matapos ang bagong taon, away-away na naman sila. Kaya pagkatapos ng Medianoche, hatiin natin ang gabi. Ibig sabihin ng Medianoche, hatiin ang gabi. So ang kalahati, magkagalit-galit na, umuwi silang galit sa isa't isa, pero ang bili nila, I'll see you next year. Magkita-kita tayo muli sa Paskong darating. Kaya buong taon, hindi sila nagkikita-kita. Bakit? Nagkagalit sila. Ang tala ng Panginoon ay kumikis
islap, kumikinang sa buong taon. Amen ba? Kaya nakikilala ang tunay na tumanggap kay Kristo sa kanilang kaningningan. Natatandaan niyo, sabi nyo sa ating tinunghayan Ebanghelyo, when the three wise men saw the star again, they were overjoyed. Akala ko, nang makita nila ang batang si Jesus, nagkaroon sila ng malaking kagalakan. Ay hindi pala. Nang makita nila ang tala muli kasi nawala ang tala sa paningin nila. Kaya sila lumapit kay Herodes. Nagtanong-tanong sila, nasaan yung lugar o dako na isinilang si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Ang tanong ko ay bakit nawala sa kanilang paningin ang tala na kanilang sinusundan? Bakit? Sabado. Sino sakala? Sabado. Kung bakit? Sabado. Sapagkat nung malapit na sila sa bayan, naagaw yung kanilang paningin sa mga pumupititap na ilaw. In other words, yung kanilang focus ng atensyon nawala doon sa tala. Punta sa ilaw. Napunta doon sa mga Ilaw. distraction sa buhay. Ganyan din ang ating buhay. Sa buong taon, marami tayong distraction sa buhay. Nawawala ang ating focus ng atensyon sa ating pagtutubuhan kay Jesus. Kaya sabi sa Biblia ni San Pablo, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy set before him endured the cross. Para natin mapagtagumpayan ang lahat ng kapighatian na daraan natin sa buhay sa buong taon, huwag natin ialisin ang ating paningin sa tala ng Panginoon.